ito ang abandonadong barko na pagmamay-ari ng China. Chunlong. Oh. Delikado, maputik dun sa ilalim. Tingnan nyo, tatlong palapag guys, oh. Meron pa dun sa ilalim. May mga pribadong dahilan kung bakit ito napunta rito sa Pilipinas at inano dito papunta rito sa Tacloban City. November 8, 2013 nang pumasok dito ang bagyong Yolanda at maraming mga kababayan natin ang napinsala at binawian ng buhay. Dito sa Tacloban City ay isa ito sa mga sinakyan ng mga kababayan natin na nagbabakasakali na may sasalba ang buhay nila dito. Pero sa kasamaang palad dahil sa tindi ng hagupit ng hangin at lakas ng bagyo at tubig na rumaragasa mula dito sa Tacloban City ay maraming mga kababayan natin ang binawian ng buhay dahil sa pagtaob ng barkong ito. Yung anak ko napatay na isa. Tingnan niyo kami dito. Na nagresulta na marami na daw mga nagpaparamdam ng mga masasamang espiritu dito. Maraming mga nagsasabi na maraming mga sumisigaw na kaluluwa na humihingi ng tulong dahil sa pagkalunod ng barkong ito kasama yung mga kababayan natin. Kaya ngayong gabi ay lilibutin natin at i-explore kung totoo nga ba ang sabi-sabi ng mga kababayan natin na meron daw mga masasamang espiritong nagpaparamdam dito. Mag-aalas 5 na ng hapon nang simulan namin ang aming biyahe. At bago makarating sa lokasyon ay kinakailangan naming mag-travel na mahigit 40 minuto para marating ang Tacloban City. At dahil sa sobrang traffic sa Tacloban City ay nabutan na kami ng gabi bago makarating sa lokasyon. At pagkarating namin ng lokasyon ay wala na kaming sinayang na oras. Sinimulan agad namin ang pag-i-explore sa abandonadong barko. Medyo kakaiba ang barkong ito dahil sa mga burda na nakalagay dito. Tingnan nyo guys. Meron mga nakasulat dito sa barkong ito ngunit hindi ko mabasa dahil Chinese character ito. Sobrang tibay oh. Sobrang tibay po nito guys. Ayan, at doon sa itaas meron ding nakasulat na Chinese. Ayan. Tingnan nyo oh. Malalim yung pagkakalubog dahil nung panahon ng Yolanda talagang inano dito papunta rito sa gilid ng kalsada. Ayan oh. So, iikutin po natin. Sinubukan kong ikutin ang barkong ito at napansin ko dito na sobrang haba pala nito. O napansin ko na napakalalim na pala ng pinagbaunan ng barkong ito. Dito sa tabi ng barko ay may napansin akong 2 kahon na magkapatong at hindi ko alam kung ano ang laman nito. Nakakandado ito kaya dinedma ko na lang ito. Sobrang haba po nito oh, hanggang dun. So, kung tatansain natin, yung mga normal na size ng mga barko na panlalayag sa dagat, ganito po yun. Ayan o, ito po yung sukat niya. Kakaiba ang barkong ito dahil sa mga burdang nakalagay dito, ngunit hindi ko mabasa ito dahil kakaiba ang sulat nito. May nakasulat dito. Tapos mayroon ng mga kalawang at tinubuan na rin ng maraming damo. Akyat po tayo. At nang sinubukan kong akyatin ng barkong ito ay may napansin akong sobrang delikado. Napakarupok na ng mga sahig nito at anytime pwede akong bumagsak dito. Sobrang rupok na yung inaapakan natin. Mag-iingat lang tayo kasi baka tayo bumagsak dun sa ibaba. Ayun o. At ang mas kinagulat ko rito ay yung mga butas papunta sa ilalim ng barkong ito. May butas pa? So sobrang lalim nito. Ay, may lumabas. Ayan o. Kita mo? Nakakita ako ng maraming kwarto sa ilalim ng barkong ito. So dito, mayroong butas papunta sa ilalim. So sure ako na mayroong hagdanan nito papunta sa ilalim. At mayroon din dito guys oh. Ayan.
Mayroong lubid papunta sa ilalim. At base sa mga napansin ko, ito yata yung mga kwarto ng barko kasi may mga gamit na nagkakalat dito. Nagkakalat yung mga gamit. So dito, yan, matibay po. Ang ipinagtataka ko ay sobrang dami ng kwarto nito. May damit pa dito. May napansin akong damit na nakasampay dito at nang papasukin ko ito ay may naamoy ako biglang sobrang baho. Iba yung amoy. At pagkalabas ko ay may napansin na naman akong isang kwarto. Mayroon pa sikretong lagusan dito. Kaya naman sa sobrang curious ko ay sinubukan kong pasukin ito. At nang pagpasok ko ay ito ang nakita ko. Para siyang nakadisenyo na isang kwarto at ang napansin ko ay meron itong butas sa bubong nito. Tingnan ko sana yung ibabaw nito pero bigla ako may narinig na yapak ng tao. Higaan siguro ito tapos merong ibabaw. Dinedma ko na lang ito at nagpatuloy ako sa paglilibot sa barko. At dito may napansin na naman akong dalawang kwarto sa ilalim nito. Mayroong ilalim guys, o tingnan mo. Ano kaya ang purpose nito? Yung ilalim mo. Ito pa, sa kabila. Ayan. Sobrang lawak dun sa ilalim guys, oh. So hindi lang tayo bababa kasi delikado, maputik dun sa ilalim. So pupuntahan sana natin sa ilalim kung anong meron dito, pero napakadelikado kasi sobrang putik at saka may tubig sa ilalim. So ibig sabihin sobrang lalim ng pagkakabaon ng barko ito. At saka gustuhan kong makita ang ibabaw nito ay sinubukan kong akyatin ang pangatlong palapag. Dahil sa may katagalan na ang barkong ito kaya naman marupok na ang hagdanan nito. At pagkaakyat ko sa pangatlong palapag ay ito ang napansin ko. Nasunog oh. Nakita kong may nasunog sa ibabaw ng barkong ito at tinubuan na rin ito ng napakaraming damo. Ang lawak niyo. Sobrang lawak. At ito yung ilalim oh. At dito napansin ko ang ilang mga kagamitan nito sa ilalim ng barko. Nandun yung mga gamit sa loob. Ano? Nakita ko ang makina ng barko at ang ilang mga kagamitan dito na kinakalawang na ito. So ibig sabihin nandun yung mga kagamitan sa ilalim. Merong ibang mga parte na nasunog. So magdadahan-dahan lang tayo kasi napakadelikado. Pag bumagsak ito, sure ball tayo, doon tayo sa baba. Tapos yung napansin ko dito, tingnan nyo, ayan oh, may mga box siya guys oh. Tapos dito sa pinakataas niya guys, tingnan mo, oh, mayroon din mga butas-butas dun oh. Sobrang dami ng butas. Hindi ko alam kung para saan yan, yung mga butas. Sobrang lawak niya sa ilalim oh. Meron siyang mga kwarto-kwarto sa ilalim. Siguro private ito. Yan. So dito, wala. Tingnan mo guys. Tingnan nyo. 3 palapag guys oh. Meron pa dun sa ilalim. Ayan. So ito, nandito tayo sa pinakatuktok. And then meron dito sa baba. At meron din dun sa pinakailalim. Grabe oh. Pasok tayo dun. Ayan. Ano meron dyan? Siguro dito yung pinakabis. Ano yung nakikita mo dun sa ilalim? Parang may mga nasunog.
May nasunog doon. Mga nasirang mga gamit. Delikado kapag bumaba. Grabe. So, biruin nyo guys. Sobrang lawak. Ayan o. Nasunog na. Uling na yan. Ibang parte o. Hindi na namin pinasok ang ilalim kasi sobrang delikado. So, meron silang hagdanan. Tingnan mo yung hagdanan. Nasunog na rin yung hagdanan. So siguro etong barko na to ay private. Parang may naglalakad sa baba. Yung tabi nito ay dagat guys. Ayan o. May narinig tayong naglalakad. So dito sa barkong ito, dito pumunta yung mga kababayan natin para sana ay sumilong at inaakala nilang maliligtas sila nung panahon ng Yolanda, pero sa kasamaang palad dito maraming mga nasawi, mga binawian ng buhay. Tingnan nyo kasi yung tubig noon ay umabot dito at lumubog ito. Nung umupa na yung tubig, ito na yung nangyari sa barko ito. Dun sa ilalim, napakalawak guys. Ayan o. Napakalawak yan. Nandun yung mga hose, mga kagamitan. Biruin nyo. Ang lalim na pala ng pinagbaunan nito. Nandun yung hose. Ayan o. May makina dun guys o. Ayan o, makina. Wala. May tubig na rin dyan sa ilalim. Delikado na kapag bumaba tayo. Weird lang yung disenyo ng barko ito. Kung bakit mayroong mga kwarto-kwarto at tatlong palapag pala ito dito sa taas, meron dito sa baba, at meron pa pinakailalim. Ayan. At nung pababa na kami sa barko ay may bigla kaming naamoy na sobrang baho nito, at sa tingin ko nagkagaling sa ilalim ng barko. Ha? Baho? Iba yung amoy dito guys. So nasa third floor tayo, may second floor at may first floor siya. Bawat dinadaan natin may butas. So ibig sabihin hindi ito pampasahero. Kasi mayroong mga secret room dito sa ilalim. So tabi nito guys ay dagat oh. At maraming mga bakawan. So dito natin masusubukan kung talagang meron bang mga espiritu nagpaparamdam dito. Kung meron kaming ibang kasama dito, paramdam kayo. May na kami inibang upod. Pagpaabat yan ang atak na. Oh,